Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, itong inyong Congressman Meow Meow, mukhang nalalapit na po ito, no? Mukhang dadami pa ang magpapile ng ethics complaint sa kanya at baka sa dami ng ethics complaint na mahaharap niya sa Kongreso, pwede na po itong ma-expel. No, kasi ito pong si Congressman Meow Meow going around parang pusang gala po na sobrang nuisance at higit sa lahat nagpapakalat ng fake news, ng bibintang ng walang ebidensya. Nakakasama po yan sa imahe, hindi lang ng House of Representatives, kundi yung mga individual na representante na wala namang kinalaman sa kanyang mga pinagkakalat na kasinungalingan. No? Malamang ito, dapat lang ma-expelled ang hinayupak na pusang gala na ito. Dapat ito i-evaluate ng isang psychiatrist, no, yung magaling po sa behavioral psychologist and psychiatrist, mga doktor pang utak at behavior, no. Nakakahiya po itong mambabatas na ito, si Congressman Meow Meow, no. At the same time mga kababayan, ang dati nyo pong Pangulong Duterte, na yung tatay nyong karton, ay mukhang i-evaluate din ng mga medical expert na kung saan iyon po ay nirekomenda ng ICC. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong inyong Congressman Meow Meow na nagngangalang Kiko Barsaga. This congressman, first and foremost, is a disgrace to the legacy of his father, si PD Barsaga. No, si Congress, ang yumaong PD Barsaga, yung sumalangit na ang kaluluwa nyo, sir, nakakahiya na po, no? Yung pangalan nyo po ay biglang na-tarnish ng walang hiya ninyong anak, na alam nyo naman, nung kayo pa'y nabubuhay, sinabi nyo, napakabastos na anak ninyo. Di po ba? Bakit ito hinayaan pa na mapunta ng Kongreso at laitin, pamasamain yung mga naging kaibigan ng kanyang yumaong dating kongresistang PD Barsaga? He is a disgrace to his father's legacy. Biruin mo, you bear the name Barsaga, tapos yung tatay mo ginagalang, maraming kaibigan dyan sa House of Representatives. Pero ikaw, no, sa isang iglap lang, sinira mo ang pangalang Barsaga. No? At the same time mga kababayan, sinabi na rin ng pinsan niya, may lahi silang topakin. Oh, sinabi po yan, ikap ninyo. Inamin po yan, may isa pong video sikap ninyo dyan. No, bakit naman kasi sa nanay nito, bakit mo pa pinilit na ipasok yung anak mo sa Kongreso? Dapat ipinasok mo yan sa isang psychiatrist or psychologist. Ngayon po mga kababayan, mukha na naman siyang masasampahan ng kaso sa ethics. Pasasampahan po siya ng complaint ng itong napakalaking grupo na comprise ng majority block sa House of Representatives. Kasi po, inakusahan niya naman ito. Nag-akusa na naman po siya, nag-posting na naman siya, at ito po ay nakarating na sa pamunuan ng grupong ito, na ang grupong ito ay nagngangalang Lakas CMD. Lakas Christian Muslim Democrat Party. Malaking grupo po yan. Marami pong miyembro yan. Mahigit sila 100 something na mambabatas. Mostly they comprise the majority of the House of Representatives. Ito problema mo, Barsaga. Binibigyan mo ng malisya yung kanilang pagtitipon-tipon dyan sa isang golf club sa Manila.
na sinasabi mo nagtipon-tipon sila, yung pati yung mga majority leaders, deputy speakers o whatever na membro doon at yung iba pa na invited, na kayo sila ay nag-usap-usap para protektahan si former Speaker Martin Romualdez at gagawing state witness. Para protektahan din daw po di umano si House Majority Leader Sandro Marcos at they are supporting the President Marcos. At ganoon din po para protektahan si Adjong, si Roman Romulo, si Representative Puno, si JJ Suarez at yung iba pa. At dinawit niya pa si FL Lisa na ilalaglag daw ni FL Lisa si Chis Escudero. Puro po pangbibintang. Puro pagsasabi ng misinformation, disinformation. Hindi mo naman alam yung nangyari dyan sa meeting na yan. Pero bakit ka nagsalita ng ganon, nag-post ka? Minamasama mo yung ginawang meeting ng Lakas CMD kasi hindi ka invited. Ganon. Even si Representative Roman Romulo, sabi po ni Adjong, ay hindi miyembro ng Lakas CMD. Bakit babanggitin mo yung tao? You are burning the bridges already. Wala ka ng bridge na tatawinin. Pinutol mo na eh. Minasama mo ang legasiya ng tatay mo. It is a disgrace to your father who is a good person dyan sa Kongreso. Walang kaaway ang tatay mo. Bakit ikaw binabasag mo lahat? Hindi mo na binigyan ng respeto ang yumao mong ama. Nakakahiya po. Kaya po si Representative Sia Adjong, ang sabi niya, ang Lakas CMD is mulling to file an ethics complaints against Kiko Miao Miao Barsaga about the lies he is spreading. It needs to stop. This kid must be put to a proper place. This kid must be given or mabigyan ng leksyon. Hindi siya nilelekturan ng nanay niya kasi matanda na siya. He knows what he's doing, but he's acting like a child. A child trapped in a man's body po, mga kababayan. Wala kang pruweba ng bibintang ka. Yan po ang sabi ni Representative Sia Adjong. It needs to stop. This is too much. It's too excessive. Lahat na lang, binatikos mo. Lahat in general na yung mga nasa meeting na yon ay puprotektahan o gagawing i-recommend na maging state witness si Martin at etc. etc. Without you, a valid claim, without you, a factual evidences supporting your claims. Ang sabi pa ni Congressman Sia Adjong, una, dapat i-represent mo ang distrito mo. Maggawa ka ng mga bills na kung saan makakatulong sa distrito mo. Pangalawa, yung mga bills dapat makakatulong hindi lang sa distrito mo, kundi sa buong bansa. I-advance mo yung kapakanan ng buong bansa. Hindi yung sarili mong kapakanan na nagpapa-epal ka lang, nagpapapansin ka, kulang ka sa pansin. You have to stop. Grow up. You are 27 years old. You are nearing to 30. Childish na childish ka pa rin. Nakakahiya mga kababayan, instead of him working for his district, working for the entire Filipinos, for their welfare, wala po, pang sarili lang, papansin. Nambibintang ka, ngayon papalagang ka. Pag ikaw pinalagan dyan, yari ka. And if they decided to expel you, so be it. Kasi hindi kailangan ng isang House of Representatives na katulad mo na binabagsak ang institusyon na ikaw ay kabilang. Akala mo nasisira mo yung mga mambabatas dyan? Hindi. Ang buong institusyon na ikaw ay kabilang. Sino ang gumagawa niyan? Mga Duterte minions, Duterte allies. No? Kala naman nila napakalinis nila. Bakit ikaw ba malinis ka? Ang pamilya mo malinis? Tandaan mo, nepo baby ka. Political dynasty ka. Hindi ka man lang nakaranas ng hirap. Yan ang problema mga kababayan. Now, matanda na to, may sarili ng utak, may sariling pagdesisyon, hindi na ito masasawata. Hindi na ito madidisiplina.
Dahil hindi naman po ito na disiplina ng tama ng mga magulang niya. Tingnan mo, damay ang magulang mo dito. Lalo na si Yumaong PD Barsagan na ginagalang. Kawawa rin ang nanay mo dito, mumura-murahin ng nanay mo. Walang kwentang ina, sasabihin. Okay lang sa'yo? Wala ka bang pakialam sa kapakanan ng nanay mo? Hindi ka ba nahihiya para sa nanay mo? O talagang wala kang pakialam kasi wala kang pakiramdam dahil ikaw ay unempathic ka. Wala kang maramdaman basta ganyan ng may pagkabali, walang maramdaman yan. Hindi maaawa yan. Walang karamdaman ng empathy or apathy yan. Wala silang ganyan, mga kababayan. Kaya sabi ni Sia Adjong, hindi lang ang kongresong itong sinisira mo, pati yung mga imahe ng mga congressman na dinadamay mo na wala naman silang kinalaman dito. Yung mga congressman na nagtatrabaho lang na wala namang silang mga korupsyon, dinadamay mo. Kaya papay lang ka na, no? Kung ako kay Sia Adjong sa Lakas CMD, do it. Do it. File a proper complaint, yung matibay, yung kanyang behavior dyan. Saliksikin nyo yung mga videos sa loob mismo ng Kongreso na sinasabihan niya, binibidyohan niya yung mga kapwa niya mambabatas, sasabihan niya, buhaya, buhaya, buhaya. Ano kaya siya? Yung pamilya niya, buhaya din. Bakit? Political dynasty ka? 4 decades nang hinahawakan ninyo ang distrito ng 4th district ng Cavite, Dasmariñas. O di ba buhaya rin kayo? Nagsasalita ka, hindi mo muna suriin kung ganun ka o hindi. Nagmamalinis ka? Malinis ka ba? Malinis ba pamilya mo? Yun lang yun, mga kababayan. Kaya nagagalit na po. Sabi ni Sia Adjong again, this must be stopped. It needs to stop. Sobra na po. Talagang loose cannon. Ikaw inoobserbahan ka lang. Sige, gumawa ka pa, magsalita ka pa ng magsalita. Your words can be used against you. Sabi nga sa Miranda rights, di ba? Anything you may say may use against you. Yun po yun. Hindi ito marunong kasi bobo Bobo na, tanga pa. Kulang sa pansin, di ba? Talagang may saltik. Yan, antayin natin. Congressman Sia Adjong, ituloy nyo yan. Lakas CMD, ituloy nyo yan. Kasi bakit? Inakusahan kayong mga mga gagawa ng mali. Yung minamalis niya, yung pagmi-meeting ng grupo ninyong Lakas CMD. Ba't wala ba silang karapatang mag-meeting? Kasi hindi ka invited, di ba? Abnormal talaga. Lahat na lang papansinin. Wala kasing magawa sa buhay Hindi nagtatrabaho Puro lang laro ng computer games, out of touch, out of reality, mga kababayan. O now, pasok naman tayo kay Digong, itong ICC. Nag-decide na po ang ICC na mag-hire ng 3 medical professionals para po tignan ang medical condition ni Digong kung ito po ay fit. Kaya niya bang tumayo sa trial? Kasi maalala nyo yung kampo niya, sinasabi na he is unfit to stand trial. Para po doon sa kanya sanang September 23rd confirmation of charges. Bago mangyari yon, yung abogado niya nag-file na ng ganun. Kaya dinelay muna yung confirmation of charges. The more delay you will do, the more time na gugugulin ni Digong sa kulungan na yan. Hindi po makakalabas sa kulungan yan, sabi ni Trillanes, kahit na ito pang gawin ng administrasyon na ito o mga senador o mga kaalyado ng congressman o di kaya mga anak niya. Hindi na po lalabas yan. So nag-hire na po ng forensic psychiatrist, ng psychiatrist, medical psychiatrist at isang behavioral psychologist ang ICC. Inutusan yung mga medical expert na yan na magbigay ng report until October 31 of this year. Magbigay ng rekomendasyon, ano ang nararapat, totoo bang hindi fit tumayo ng trial si Digong o nagkukunwari lang. They will determine what other measures have to be done para po maka-adapt kung totoong may ganyang medical condition si Digong na he is unfit to trial. Ano ang magiging desisyon ng ICC if those 3 sinabing unfit siya? Meron siyang cognitive, hindi siya makaintindi, hindi siya maka-engage ng mga kung ano yung tinatanong namin based on our observation na examination. Totoong hindi siya fit to stand trial. So anong adjustment ang gagawin
ng ICC Pre-Trial Chamber kung ano, babasahan pa ba siya? Depende po sa magiging resulta ng examination sa kanya ng medical experts. Hanggang October 31, yun po yung deadline ng mga medical expert to give their report, their observation. Okay, now, sa November 5 naman, doon naman din magbibigay ng statement o yung parang tinatawag nilang sagot ang mga prosecutor. So yan po mga kababayan, no? At least yung karapatan pa rin ni Digong ng fairness, yung karapatan niya sa lahat po ng bagay, yung human rights niya, pinangangalagaan pa rin doon sa ICC. Sinabi niyong medical condition siya, o sige, tingnan natin. Bigyan natin ng kaukulang action. O yan, di ba? Tapos sasabihin ni Sara Tokmol, wala pong nag-aalaga sa kanya doon 24/7. Hindi naman ganun sa kabilangguan Di ba? Bakit kailangan bang alagaan niya ng 24/7? Ha? Hindi naman homes yung kulungan Gusto niyo lang talagang ilabas tatay niyo tuwi sa Davao. No? Kaya ito mga kababayan, at least hindi ini-ignore yung pangkalusugan ni Digong. Talagang binibigyan po siya ng proper care. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga sinungaling niyang mga anak dun sa kanyang abogado. Puro lang po paghingi ng awa yan. So intayan na lang natin sa October 31 ano po ang magiging rekomendasyon ng tatlong expert. Okay? So kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.